Sabay-sabay nga nating samahan sila Pangit na magtanim nga dito mga mare ng gulay. At yung ampalaya nga rin natin ay namumunga na, kaya naman nakakatuwa talaga. So syempre nga mga mare, dito muna nga tayo sa kaganapan nga sa atin. Bumili na nga dito sila kay Noli mga mare ng ating kakainin para sa tanghalian. Ito na rin kasi yung uulamin nga natin mga mare dito. Ito nga si Kuya Noli, tawang-tawa na naman nga. Dahil nga sa nangyari nga kay tatay mga mare, hindi muna nga sila dun pumupunta. Si Pangit naman sobrang abala nga rin mga mare. Bukod nga doon wala na nga rin siyang masyadong tulog. Alam niyo naman kapag may newborn talagang puyatan. Pero ngayon nga nasa plano nga nila bago nga sila pumunta doon kakain muna nga sila. Kasi naisip nga ni Pangit mga mare ayusin na nga din yung kulungan nga doon ng magiging itik nga natin. Baka mga mare may alam kayong bilihan ng itik yung mangingitlog na sana o yung mga dumalaga na. May mga nakita kasi kami kiti pa nga lang mga mare at may dilaw-dilaw pa. Syempre nga kapag ganun talaga namang alagain pa. Kaya baka may alam kayo nga mga mare na malapit nga. Dito nga lang mga mare sa Bulacan. Yun na lang din kasi naisip namin alagaan nga doon mga mare kaysa nga mag-alaga ng manok. Kung mag-aalaga naman tayo ng manok, mga 45 days na nga lang mga mare. Nung mga oras nga na to gutom na nga ako mga mare pero hindi pa nga luto yung ulam. Kaya naman nakisuyo na nga ako kay Kulot at iluto nga ako ng noodles kasi grabe na yung gutom ko. Alam ko makaka-relate nga dyan yung mga breastfeeding mommy na mayat maya gutom talaga mga mare. Dahil syempre yung lakas at busog natin ay napupunta nga sa baby pero syempre ganun talaga. Kung na nga maantay yung niluluto nga ni Kuya Noli, baka mamaya na lang ulit ako kakain. Maraming salamat nga din po pala sa mga nag-alala nga kay tatay. Yun nga po, binigyan nga siya ng maintenance at ipapalaboratory nga natin. Sa totoo lang mga mare, kung wala akong tahi, nasa ospital na naman tayo para samahan nga si tatay. Para syempre nga malaman kung ano nga ang dahilan ko ba tumataas nga yung dugo niya. Sa totoo lang kasi matagal niya na nga yan mga mare nararamdaman. Yung parang normal lang nga lang sa kanya, kaya nga lang itong mga nakaraan sobrang sakit nga. Palagi naman namin sinasabi na magpa-check up nga kami ay laging ayaw. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, sobrang tatakutin nga niyan sa karayom at sa wakas nga luto na nga itong niluto ni Kuya Noli. Mga oras nga na to, dapat hindi muna nga ako kakain kasi medyo nabusog na rin ako sa kinain ko. Pero syempre napaisip ako na kakain na nga ako habang tulog pa nga si Gael. Mahirap na kasi kapag gising siya mga mare, hindi talaga ako makakain. Pasensyahan nyo na nga rin mga mare yung boses ko, dala na rin siguro ng tunong puyat. Kaya talagang nanglalata pa nga ako mga mare. Pero syempre, carry lang naman nga. Kailangan ko rin talaga lumakas mga mare para sa ganun malakad ko na rin yung birth certificate ni Gael. Dapat nga si Pangit na lang maglalakad, kaya lang sabi ko, sasama nga ako baka kailangan nga din ako doon. Sabi kasi sa ospital dapat daw bago mag-isang buwan malakad na nga daw yun. Mga mare, pagkapahinga nga nila at pupunta na nga ulit sila doon sa kabila. Tapos yung mga pwedeng andalin doon mga mare na hindi naman dito kailangan dinala na nga nila. O general cleaning nga tayo dito mga mare bago magpasko at bagong taon para malinis. Kaya naman unti-unti na nga dinadala yung mga hindi nga kailangan dito. At saka baka pwede nga gamitin nga doon mga mare, pati nga itong mga upon dinala na nga rin ni Pangit. Ilang araw na nga rin makulimlim sa inyo ba mga mare, makulimlim din. Di ko alam kung may bagyo o ano. Dahil sa totoo lang hindi na rin ako nakakapanood nga ng TV kaya hindi ko rin alam. Nakakatuwa nga pagmasdan yung bukid natin, talaga namang gumanda nga siya, malayong malayo na nung nakaraan. Kaya nga kung hindi lang talaga busy mga mare, tiyak na marami na nga itong mga gulay at nga sumabay pa nga nagkaroon ng sakit si tatay. Pero sa totoo lang mga mare, hindi na rin talaga namin pakikilusin nga dito si tatay. Pangit na nga lang ang kikilos dito mga mare, siguro yung magaan-gaan lang tapos hindi nga siya nabibilad. Baka yun din kasi ang dahilan kung bakit na tumaas yung BP niya, tapos nga mga mare lagi siyang sa arawan tapos lagi pang nakahubad. May kinukwento nga siya mga mare na galing nga daw siya sa init tapos bigla nga daw siyang naliko tapos kinahaponan sumakit na nga daw yung ulo niya. Sabi ko naman mga mare, hindi na nga pwede yun, di ba bawal nga yun. Siguro nakalimutan niya rin. Kaya ayun, napuruhan na nga siya. At ito nga si Pangit gumagawa nga ng tabo dito. Dahil nahihirapan siguro kung timba-timba, kaya itong ginawang timba na maliit ng tabo. Kami naman dati mga mare, yung tabo nga namin sa balon, yung pintura. Ngayon ginagawa nga ni mama dati mga maring tabo namin. O di ba mas maganda pang ang tingnan nga ngayon, di na sila yuyuko. Pala diretso na nga sa drum. Ang kagandahan nga sa tubig dito mga mare, sobrang linaw nga. Kaya nga lang mga mare, syempre wala nga tong takip kaya hindi rin pwedeng paglinisin nga ng plato o ano pa man. Pero malaking bagay nga din to sa atin mga mare kasi hindi na natin kailangan magdala ng tubig para pang dilig. At eto nga si Pangit, mapupuno na nga rin mga mare yung drum. Habang si Kuya Noli naman nagdidilig na nga rin dito mga mare at nakakatuwa, unti-unti na nga silang lumalaki. Kung maalala nyo nga mga mare, si Pangit nga gumawa niyan. Ang ilalagay niya kasi dyan yung namumulaklak mga mare na mabaho at takot daw dun yung mga insekto. Kaya naman dyan naisipan ni Pangit mga
mare ilagay. Kaya ayun, magtatanim siya ngayon. Lagyan niya muna nga ng tubig para nga lumambot. At eto nga ang palay ni tatay, may bunga na nga rin. Maliliit pa pero okay lang yun kasi lalaki din naman yan. O diba, unti-unti na nang kakagulay yung paligid nga natin. At dito nga pala ni Pangat bininhiyan. Itinapon niya nga lang dyan mga mare at ayan nga, nagsipagtubo na nga at kinukuha na nga rin ni Pangit. Dahan-dahan nga lang kasi maliliit pa nga talaga. Sana nga mga mare, mamulaklak nga to. Maganda yung bulaklak nito mga mare kahit nga mabaho. Nakalimutan ko na nga mga mare yung tawag dito pero may dilaw, may pink, may pula. Mga mare yung mga kulay nga ng mga bulaklak niya. Aba, ito nga si Pangit sinimulan na nga rin mga mare. Syempre paminsan-minsan lang kasi din talaga dito nakakapunta si Pangit. Sobrang abala niya nga mga mare kapag kasi may mga kailangan doon sa negosyo natin ay talagang nandun nga siya. Kahit hindi nga siya mga mare nagpapa-breastfeed ay talaga anong oras na nga siyang natutulog. Tapos gigising pa nga siya para palitan nga yung anak nga ng diaper. Kaya kahit nahihirapan nga ako mga mare ay hindi naman ganun kahirap kasi nga kasama ko nga siya. Lalo na nga pagdating nga sa pagpupuyat. Sulit na nga lang namin yung ganitong moment mga mare kasi alam ko balang araw naman ay lilipas na nga rin to. Sinusulit naman yung panahon na yung baby ay nakadepende pa nga sa amin kasi darating yung araw kapag malalaki na sila ay talaga namang may sarili na silang buhay. Kasi aminin natin mga mare ng mga bata tayo kung nasan yung mga nanay natin ay talagang nakabuntot nga tayo. Nga pupunta lang ng si yung nanay natin, gusto natin kasama tayo. Pero nung lumaki na nga tayo mga mare, kahit anong pilit sa atin ng nanay natin na isama tayo sa kahit saang puntahan nila ay ayaw na nga natin kasi may sarili na tayong lakad. Siguro isa rin yun sa mga namimiss nga ng magulang, yung talagang nakadepende pa sa kanila yung mga anak nga nila. Kaya totoo pala na kapag yung bata ay naglalambing sa'yo ay sulitin mo na nga. Minin man kasi natin sa hindi, may mga bata talaga na malambing, may mga bata naman na hindi malambing. Diyan nga mga mare, kapag nagkukwentuhan nga kami ni Pangat, sabi namin parang kailan lang kami yung bata. Ngayon naman kami na yung magulang at kami na yung tatanda rin. Ang buhay talaga ng tao ng mga mare. Bilis-bilis ng panahon ng mga mare. Kung akala natin napakatagal ng panahon pero kung titingnan nga natin ang bilis-bilis nga lang. Kaya talaga yung mga ganitong moment ay kailangan nga nating sulitin. O siya mga mare, baka magkaiyakan pa tayo at eto nga, at iayos na nga nila Kuya Noli itong kulungan nga ng itik. Marami nga rin nakakapansin kay Kuya Noli, kada tatapat yung camera hindi makikita na malungkot, lagi nga nakangiti. Hali kasi dito nga balak ni Pangat ilagay mga mare yung mga itik at ilalagay na lang muna nga dito kasi wala pa silang alambre. Kumbaga sinusukat nga lang din nila mga mare. Tapos para hindi sayang yung space, magtatanim nga din sila Pangat na gumagapang para sa ganun ay meron pa nga rin tanim at lilim yung mga itik. Sobrang excited ko nga yun mga mare kasi napakaganda rin talaga ng maitik nga tayo, tas namumulot ka nga ng itlog sa umaga, ay the best yun. Nilagyan muna nga nila Pangat ng ganito mga mare, paano nga tong mga aso kinakalahig. Daig pa nga mga mare ang manok. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun? Bukas na ng ulit.